Hapon nang makumpleto ko ang gawain na iyon sa front yard. Naupo ako sa isa sa mga bangko at ninamnam ang sarap ng preskong hangin. Nang mula sa aking likuran ay biglang may narinig ako. Wow! Ang ganda ng luna! Parang sa isang outdoor na mamahaling resto! Bigla akong napalingon. Ang anak pala ng may-ari ng kabilang apartment, si RJ. Umupo siya sa tabi ko. Madaldal si RJ at impressed na impressed daw talaga siya sa aking ginawa na lawn. At ang sabi pa nga niya, gusto na raw niyang doon kumain at makipag-inuman. Niyaya pa talaga niya ako. Nasa ganun kaming kasayang pag-uusap nang dumating naman si Izzy. Nang nakita niya kami ni RJ, pansin ko ang bigla niyang pagsimangot. Dire-diretso lang siyang pumasok sa loob ng apartment. Sino yun? Hindi mo kilala? Anak ng may-ari sa kabilang apartment. Hindi kasi ako tsismoso, kaya di ko kilala yung mga tao rito. Sa susunod ayaw ko makikipag-usap ka kahit kanino. Ayaw ko ng tsismosong kasama. Naintindihan mo? Doon ako nagulat. Iyon bang parang may pumitik sa aking tenga at nag-init ito. Kaya sinagot ko siya. Medyo tumaas ang boses ko. Ano? Teka nga. Tama bang narinig ko na ayaw mong makipag-usap ako kahit kanino? Oo, tama ka nang narinig. At bakit naman? Bakit? Unang-una, ang pinakaayaw ko ay tsismoso. Pangalawa, tandaan mo apartment ko to at ako ang masusunod kung sinong tao ang pwedeng makapasok dito o hindi. Pangatlo, dapat ay alam ko kung sino-sino ang mga taong kausap mo dyan sa labas. Malay ko ba kung may sabuatan kayo at may gagawing masama sa pamamahay ko? Mahirap na magtiwala sa panahon ngayon. Ngayon kung ayaw mong sumunod sa rules ko, libre kang umalis. So yun lang. Yun lang talaga. Walang ibang mas logical na rason maliban dyan. Pwede ba ayaw ko makipagdebate? Kung ayaw mo diwag, wala kang ibang choice. It's either sumunod ka o umalis ka dito. Doon na ako natahimik. Sa isip ko, napaka-irrational talaga niya. So ano na? Ang tanong niya, pahiwatig na gusto niyang ikumpirma kung susunod ba ako sa batas niya o aalis na lang. Wala na akong ibang nagawa kundi ang dumiretso sa kusina at ihanda ang pagkain niya. Habang inaayos ko ang mesa, nakatingin naman siya sa akin. Nakangiti pa. Yung ngiting nangaasar or nanganadya ba talaga? At nang nakahain na sa mesa ang lahat ng pagkain, "Kain na po, senyorito. Ito na po." Ang sampit ko, sabay talikod. Hey, saan ka pupunta? Di maghahanap po ng makakain sa labas ang inyong alila, senyorito. Samahan mo ako ditong kumain. Nahinto ako at napalingon sa kanya. Samahan? Seryoso ka dyan? Ayoko nga. Baka mamaya pati paghinga ko ay pagbawal mo na rin sa dami ng utang na loob ko sa'yo. Ang mataray kong sagot sa kanya. Pero hinabol niya ako at saka hinarangan ng pintuan. Habang nakaharang siya sa pinto, tila nagmamakaawa naman ang kanyang tingin. Ewan ko kung totoo o nangaasar lang talaga siya. At ang sabi niya, "Please?" Hindi ko siya sinagot. Tinitigan ko lang siya ng matalim. Sige na, I insist. At bakit naman kita sasama sa pagkain mo? Dahil may ari ka ng bahay, ganon? Dahil may utang na loob ako sa'yo? Parang gano'n na nga. Pwes, lamunin mo mag-isa ang lahat ng mga pagkain mo dyan. Sumakit sana ang tiyan mo at magsuka ka. Pero ayaw niyang paawat sa pagharang niya sa pintuan. Ito naman hindi na mabiro. Na-appreciate ko lang yung mga ginawa mo dito sa bahay at sa mga pinagawa ko sa iyong worksheets. Alam mo bang impress na impress ang boss ko sa ginawa mo? Siyempre, may impress siya. Ako ang gumawa nun hindi ikaw. At ginalingan ko talaga yun.
Ang mataray kong sagot. Pati ako ay hindi makapaniwala sa sarili ko na nasagot ko siya ng ganun-ganon. Hindi naman kasi ako talaga mataray pero ewan ko ba. Siguro ay sa sobrang inis ko lang talaga sa kanya. Napangiti naman siya. In fairness, iyan ang pamatay niya. Kahit anong emosyon o anong gawing forma sa lips niya, cute pa rin itong tingnan. Tapos lalo na kapag ganyang klaseng ngiti. Yung tila puputok sa tawang bibig ngunit pinipigilan habang nakatingin sa akin. May pagkapilyo, tila nagpapakyut. Iyon talagang isa sa mga nakaka-attract sa kanya. Pero hindi ko pinahalata na nakukyutan ako sa kanya. Hindi pa rin ako sumagot. Tinitigan ko lang siya. Iyon titig na ipinapakita sa kanya na inis pa rin ako. Yung matalim na tingin. Please, magiging mabait na ako sa'yo. Doon na tila natunaw ang aking galit. Ikinatuwa ko ang sinabi niyang iyon. Pero sa loob-loob ko lang, hindi ko ipinahalata. Promise, pangako yan ha. Ang paninigurado ko sa kanya. Promise. Ang sagot naman niya. Kaya yun, kahit may pagdadalawang isip pa rin ako, bumalik ako sa kusina at umupo sa silya na nakaharap sa kanya. Habang kumakain siya, nanatili lang ako nakaupo at tinitingnan siya. Iyon bang ipinapakitang napilitan lang at naiinis pa rin ako. Nang mapansin niyang nakatingin lang ako at hindi kumakain, nahinto siya. Tinignan niya ako. Bakit naman nakatingin ka lang sa akin? At yung uso mo, tingnan mo. Pwedeng masabitan ng baldeng puno ng tubig. Hindi ka ba napapagod sa kasimangot mo dyan? Magpahinga ka naman. Mas lalong papangit yung uso mo. Napangiti lang ako, iyong sarcastic. Nguso ko talaga ha. Naku kung alam mo lang, ang dami nagpapantasya sa nguso kong ito. Nahinto siya ng sandali at tiningnan ng bibig ko. Binitawan ng isang sarkastikong tawa. Baka naman may problema sa paningin yung sinasabi mong mga nagpapantasya sa'yo. Kawawa naman sila. Sa gwapo kong ito? At talagang sumabay ako sa pakikipaglokohan sa kanya. Iyon bang parang isang side ng pagkatao ko na palaban, ma-pride, mataray. Marahil ay dahil din iyon sa kanyang pangmamaliit sa akin. Gwapo nga. Bakla naman. Ang halos pabulong niyang sabi. Ano? At anong sabi mo? Iyong pag-iinarte mo para kasing bakla. Kumain ka na nga dyan. Dami mo pang satsat. Oy. Wala akong tiwala sa'yo ha. Ano yun? Oo sige, bahala ka. Basta ako, sinabi ko na sa'yo na magiging mabait na ako. Hindi na ako kumibo. Binaliktad ko ang nakataob na plato at sumantok ng kanin at ulam. Nang akmang isusubo ko ng pagkain, tingnan niya ako. Binitawan niya ang isang nakakalokong ngiti. Iyong feeling na panalo siya at may pailing-iling pa talaga siya. Hindi ko na siya pinansin. Itinodo ko na lang ang pagkain. Nagutom kaya ako. At sa pagkain ko na lang ibinuhos ang inis ko sa kanyang pagka-arogante. Kinabukasan habang nasa trabaho siya, ginawa ko lang ang aking rutina at nakasanayang trabaho. At ang pinakapaborito kong gawin kapag tapos na ako sa trabahong bahay at ganong hapon at malapit nang lumubog ang araw ay ang tumambay sa lawn. Nagandahan kasi ako sa ambience. Marami pa nga akong gustong gawin kagaya ng paglalagay ng maliit na pond na may mga isda. Kaso dahil kailangan ito ng permiso sa may-ari kung kaya ay hanggang sa plano na lamang muna iyon. Nasa ganun akong pagmumuni-muni nang sumulpot na naman si RJ. Uy! Ang lalim ng iniisip mo kuya. Mag-aasawa ka na ba? Joke lang po. Kaya yon, sumigla na naman ang tahimik kong paligid dahil sa pagkamasayahin at pagkakengkoy ni RJ. Nasa ganun kaming kasayahang paghaharutan nang dumating si Ezzy. At muli ay nahuli niya kami sa ganung ayos. Kitang-kita ko ang biglang pagsimangot ng kanyang muka. Dire-diretso lang siya sa loob ng apartment. Nang sinundan ko ay halos hindi talaga maipinta ang mukha niya. Nagdadabog. Inihagis ang kanyang bag.
Pati sa pagbukas ng kanyang laptop ay padabog pa rin. May assignment ka nasa laptop ko. Nakabukas na yan. Pag-aralan mo. Eh bakit ka naman nagdadabog dyan? Di bang sabi ko, huwag kang makikipag-usap sa taong iyon? Bakit ba? Ano bang meron kay RJ na ayaw mo? Basta ayaw ko lang. Bakit? Ano bang meron kay RJ na atat na atat kang makipag-usap sa kanya? At kung makatawa kayo ha? Parang kayo lang ang tao sa mundo. Para kayong magsyota. Nakakahiya kayo. Aba? Parang sumusobra ka na. Bakit ka ba nangingialam sa personal na bagay? At ano naman ngayon kung magsyota kami? Bigla naman siyang natigilan at nilapitan ako. Ang mga mata niya ay parang nagliliyab sa galit. So, inamin mo rin na bakla ka. Ako naman itong mistulang hinataw sa ulo ng isang matigas na bagay. Nagsisi kung bakit iyon ang isinagot ko. Wala akong sinabing ganyan ha. Oo, wala kang sinabing bakla ka. Pero okay lang na magsyota kayo? O di ba ikaw naman ang nagsimula? Ikaw pa nga nagsabi na parang magjowa kami. Eh di sinakyan ko lang ang sinabi mo. Ano ba pakialam mo? Di ba sinabi ko na? Ako ang may-ari ng apartment na to at may karapatan ako sa kung anong ayaw kong gawin mo o hindi. Hindi pwede ang bakla dito. Hoy, Mr. Ezekiel. Kung dati ay sunod-sunuran lang ako sa mga sasabihin mo, hindi na pwede yan ngayon. Kahit wala akong binabayad na renta sa'yo, nagtatrabaho naman ako sa'yo. Kaya dapat magrespetuhan tayong dalawa dito. Hindi ako alipin dito ha, for your information. Ngayon kung ayaw mo sa akin, sabihin mo at aalis na ako. Ayokong ipagsiksikan ng sarili ko sa taong ayaw sa akin. Bakla ka ba? Hindi! Hindi siya nakakibo. Marahil ay hindi niya inaasahan na papatulan ko siya at sisigawan ko din siya. Ano, aalis na ba ako? Sabihin mo lang dahil kahit ngayon, aalis ako kung ayaw mo na sa serbisyo ko. Ang pananakot ko. Tila isang tuod siya na nakatitig lang sa akin. Hindi siya makapagsalita. Marahil siguro ay nagulat pa rin siya dahil naging palaban ako sa kanya. Pero ilang sandali lang ang lumipas, binasag din niya ang katahimikan. Halika na rito. Tapusin mo na assignment mo. Ang sabi niya sa mabait na tono. Iyon ang drama niya. Parang may kakaiba talaga sa kanyang inaasta sa akin. Hindi ko maintindihan kung ganyan ba talaga ang ugali niya, possessive o nagsiselos kahit sa taong hindi naman niya karelasyon. Basta hindi ko alam. Kahit nga kapag may message alert ako sa CP ko at narinig niya, titingin kagad siya sa akin. At kapag tapos ko ng basahin ng message, tinatanong niya ako kung sino ba iyon. Lalo na kapag tawag, nakikinig at nagtatanong kung sino at bakit at ano ang pakay ng nakausap ko. Isang beses nga tumawag ang best friend kong si Chan. Dahil alam niya na bawal ang landian sa aking tinitiran, kaya behave ang bakla sa aming tsikahan. Kunwari straight kaming pareho. Binibiro niya ako na nakamove on na raw ako kay Joseph. Dahil sa sitwasyon ko na may ka-roommate ako na gwapo, na may in love daw ako sa kalaunan sa roommate ko, na baka raw kami ang itinadhana. Mga ganong usapan. Alam niyo naman ang mga bakla minsan, masyadong assuming. Kung makapagbigay ng moral support at kahit iyong lalaking nagkataon na tumingin lang sa iyo, ay nakatadhana na kagad. At dahil alam kong kahit nasa labas ako ng kwarto ni Easy, ay nag-i-eavesdrop pa rin siya. Sinagot ko ang friend ko ng, "Move on. Nandito pa nga ang sakit eh. Kung saan man siya naroon, sana madapa siya ngayong pinag-uusapan natin ng babaeng manlulokong yun." Tapos natawa ang bakla sa kabilang linya. "Babae talaga girl ha? Baka tamaan ka ng kidlat dyan. Ingat-ingat din." At nang matapos na ang kwentuhan namin sa phone ng best friend ko, ayun, umepal na ang mokong. Nagpaparinig ng, Hindi makamove on ha? Ang sakit-sakit ha? Madapa. sabay tawa, yung nakakainis. Inirapan ko na lang siya at ang sabi ko, sabi ko na nga ba eh. Nakikinig ang loko. Buti na lang talaga advance ako mag-isip. In fairness din naman, nag-level up na rin ang pakikitungo ni Easy. Kung sa una ay sobrang stricto niya, ang tapang, nanakot. Sa pagkakataong iyon ay tila naglaylo na siya. May alas na ako sa kanya.
Ako ba naman ang tagagawa ng trabaho niya at bilib na bilib ang kanyang boss sa mga gawa ko na nakakredit sa kanya. Ako rin ang naglilinis ng apartment niya, tagaluto, tagalaba, tagapamalengke. At impress na impress siya. At ang mga kapitbahay namin dahil sa ginawa ko sa lawn ng apartment complex na mistulang mini park na sa ganda. Kaya nakaya ko na siyang sagot-sagutin. Hanggang sa dumating ang birthday ko. Ako kasi sanay na ako na walang celebration kapag nagbe-birthday ako. Hindi uso sa pamilya namin ang ganon. Basta makapagsimba lang, makapagpasalamat sa mga biyaya na natatanggap namin, sapat na iyon. Kaya habang nasa opisina si Izzy, ako naman ay nagpunta sa simbahan. Pagkatapos magsimba ay dumaan ako sa isang grocery at bumili ng ice cream. Iyong ice cream cone lang, pa-birthday ko sa sarili ko. Pagkatapos ay sumaglit naman ako sa tulay sa may likod ng simbahan at doon pinagmasdan ng dagat. Ang tulay kasi na iyon ay nasa pinakadulo ng ilog kung saan ito dumugtong sa dagat. At doon ay ninamnam ko ang tahimik na kapaligiran. Sinariwa ko rin ang mga nangyari sa buhay ko nito mga nakaraang taon. Kasama na roon ang mga nagdaan namin ni Joseph. Ang mga masasayang alaala at ang masakit na hiwalayan. Mag-aalas 3 na ng hapon nang bumalik ako sa apartment. Nang bubuksan ko na sana ang pinto, laking gulat ko nang hindi ito nakalak. Bigla akong kinabahan. Sa pagkakaalala ko kasi ay inilak ko iyon bago ako umalis. Dahan-dahan akong pumasok upang silipin kung may tao sa loob. Doon na ako nagulantang nang biglang sumulpot si Izzy at may hawak-hawak na cake na may kandila at nakasulat ay Happy Birthday, Jim. Doon na ako nakahinga ng malalim. At syempre, natawa rin ako sa kanyang postura dahil naka-birthday cap siya at naka-clown nose. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ang kanta niya. Teka, paano mo nalaman na birthday ko? Walang nakakaalam ng birthday ko ah. Ang tanong ko nang matapos ang kanta niya. Napaisip naman ako sa sinabi niya. Wala naman kasi akong naaalala na tinanong niya ang birthday ko. Ang edad ko lang ang tinanong niya. Ganun ba? Ang daya naman. Ang sambit ko na lang. Make a wish. Nag-wish ako at pagkatapos ay hinipan ko ang kandila. Dinala niya ang cake sa ibabaw ng mesa habang nakabuntot ako sa kanya. At dahil ikaw palagi naghahanda ng pagkain natin, ako muna ngayon sa ating munting salo-salo. Kaya relax ka lang dyan. Maupo ka lang. Ang sambit niya. Habang halos hindi naman siya magkanda o gaga sa pagbukas ng 3 karton. Binuksan niya ang unang karton. Pansit ang laman ng nasa bilao pa. Ang pangalawang karton naman ay isang buong fried chicken. At ang pangatlong karton ay pizza. Pagkatapos ay binuksan ang nakabalot pang wine at nagtagay ito sa 2 wine glass. Nilagyan din niya ng kandila ang gitna ng aming mesa. Habang pinagmamasdan ko naman siya, ay tila mangiyak-ngiyak naman ako sa sobrang pagkatouch sa ginawa niya. Sa tanang buhay ko kasi, hindi ko naranasan ng gano'n na may isang taong talagang nag-effort na bigyan ng importansya ang birthday ko. Nung kami pa kasi ni Joseph, papasya lang kami sa mall, kakain sa restaurant o manonood ng sine. Kahit siya naman, ililibre niya lang ako ng pagkain. Okay, kain na. Pwede ba magpasalamat muna ako bago tayo kumain? Sure, birthday boy. Lord, maraming salamat po sa buhay na ibinigay niyo sa akin at sa isang taon na ito. Sana po ay maging fruitful at productive ang buhay ko. Hindi lang para sa sarili ko kundi para sa mga mahal ko sa buhay at sa iba pa pong nangangailangan ng tulong. Marami rin pong salamat sa taong nagpapahalaga sa birthday ko. Ngayon ko lang po naranasan na may isang taong nagbigay na espesyal na atensyon sa birthday ko. Nahinto ako ng sandali. Gawa ng hindi ko napigilan ng pagpatak ng luha ko. Pinahid ko ang mga yon. Marami pong salamat sa kanya. Bigyan niyo po siya ng good health. Palagi niyo po siyang gabayan. At naway maging masaya siya at maging matagumpay sa kanyang mga plano sa buhay.
Iyon lamang po at maraming salamat. Amen. Pagkatapos kong magdasal ay tingnan ko si Izzy na binitawan ng isang matipid na ngiti. Nakatingin siya sa akin. Iyong tingin na parang naaawa. Pasensya ka na ha. Emosyonal lang talaga ako. Simula pa kasi nung bata pa ako, hindi talaga ako nagpo-birthday. Naalala ko pa nga, may mga birthday ako na nasa palayan kami, nagtatanim ng palay, o nasa bundok. Nangungulig ka ng panggatong o mga niyog na bagsak. O siya, wag na nating isipin yun. Happy birthday nga, di ba? Ang sabi niya, sabay sandok ng pansit at sinubuan ako. Nagalangan man, hinayaan ko siyang subuan ako. Pagkatapos siya naman ang nagsandok at kumain gamit ang kutsarang isinubo niya sa bibig ko. Napatitig na lang ako sa kanya. Ang aking isip ay napahanga sa kanyang ginawa. Nang matapos na kaming kumain, lumipat kami sa may terrace ng apartment at doon nagkwentuhan. Ikunento niya na solong anak lang siya at may kaya sila sa buhay ng kanyang mga magulang. Kung tutusin daw ay pwedeng hindi na siya magtrabaho o di kaya ay mag-manage na lang ng isa sa kanilang business. Pero sa kagustuhang maging independent at ipakita sa mga magulang niya na kaya niyang tumayo mag-isa kung kaya ay nagtrabaho siya. Isa raw na rason kung bakit lumayo siya ay ang kanyang girlfriend. Hindi nila siya gusto dahil kahit professional at may trabaho bilang isang guro, ayaw nila sa kanya. Wala raw silang maipagmamalaki sa isang guro lamang. Wow, sorry kung sasabihin ko to ah. Mapagmataas pala mga magulang mo. Masakit man sabihin pero oo, ganyan sila. At mahal mo talaga ang girlfriend mo. Oo, mahal na mahal ko. Natawa na rin ako bagamat sa puso ko ay may nadarama akong selos o inggit. Ewan ko ba? Nai-relate ko kasi siya kay Joseph. At ang kaibahan lang, hanggang salita lang si Joseph. Alam mo, ang swerte-swerte niya sa'yo. Nga pala, maalala ko lang since medyo okay naman na tayo, so siguro, ito na siguro yung tamang oras para tanungin kita. Bakit sobrang stricto mo nung unang mag-apply ako sa'yo? Wala lang. Gusto ko lang manakot. Nakakala ko kasi kagaya ko nung unang nag-apply na wala naman palang kaalam-alam tapos nagdadala pa ng mga barkada dito. Ginawa ba namang hangout place itong apartment ko? May ingay na maugulo pa. Tapos kapag sinasabihan ko ng maayos ay ako pa ang masama. Kaya mabuti na yung sa simula pa lang. Alam mo nang ako ang boss dito. O bakit ngayon? Bigla kang bumait sa akin. Wala eh. Ewan. Gusto ko yung ugali mo, yung kasipagan mo. Mabait minsan, tahimik, pero mataray, tapos palaban. Uy, ikaw yata itong mataray eh. Pagbawalan ba naman ako ng kung ano-ano? Hindi siya kumibo. Tinitigan lang ako. Iyong titig na parang nakakaloko. Tumayo siya. Tinumbok ang kusina at nang bumalik ay dala-dala na ang 10 beer na inilagay sa isang packet na puno ng yelo. Binuksan niya ang isa at tumungga. Nagbukas uli ng isa at iniabot naman niya sa akin. Hoy, ikaw ha, marami nang nainom mo ha. Lasing ka na yata eh. Naku ba, kaya ko pa naman. Ang sagot naman niya, pagamat halatang parang bata na siya kung magsalita. Pautal-utal at may mga mata na mapupungay na. Isa pang tanong ha. Bakit mo ako pinagbawalan na makipag-usap na kahit kanino? Gusto mo talagang malaman. Oo naman. Naghihintay ako sa kanya ng sagot. Nang bigla naman siyang sumuka at saka bumulagta sa sahig. Sa gulat ko'y dalay-dalay ko siyang inalalayan upang makaupo sa silya. Pero muli siyang sumuka. Nagkalat ang suka niya, pati na rin sa kanyang damit. Tila wala na siyang malay sa sobrang kalasingan. Para akong natulala sa nangyaring pagsuka niya. Noon ko lang kasi siya nakitang nalasing ng sobra. Nang hindi na talaga siya kumilos, inakay ko siya patungo sa kanyang kama. Muli na naman siyang sumuka. Muling nabasa ang kanyang damit at pantalon. Dali-dali kong tinungo ang kusina at nag-init ng tubig upang ipunas sa kanyang katawan. Habang hinihintay kong kumulo ang tubig, sinilip ko siya mula sa pintuan ng kanyang kwarto. Nakahiga siya na nakatihaya.
Napaka-inosenteng tingnan. Napakagwapo. Naalala ko pa nung una kami magtagpo sa apartment na iyon. Aaminin kong may nadama akong atraksyon sa pisikal niyang anyo, pero turn off lang ako sa pinakita niyang asal. Dagdagan pa na may girlfriend siya at ayaw niya sa bakla. Pero sa ipinakita niyang pagka-sweet sa akin sa araw na iyon na aking kaarawan, pakiwari ko ay may isang bahagi ng puso ko na napukaw niya. Nakaramdam ng kakaibang saya. Ewan ko ba, hindi ko lubos maintindihan ang aking nararamdaman. Naputo lang pagmumuni-muni ko nang biglang pumito na ang takore. Dali-dali kong kinuha ang malit na palanggana at ibinuhos ang may isang baso ng kumukulong tubig at doon ko na rin hinaluan ng malamig na tubig. Dinala ko ang palanggana sa loob ng kwarto ni Izzy. Inilapag ko ito sa ibabaw ng mesa. Wala pa rin siyang malay. Nakapikit ang kanyang mga mata at ang kanyang ulo ay nakapihit sa kaliwang banda ng higaan paharap sa akin. Ang kanyang dalawang kamay ay nakalatag lang sa magkabilang gilid. Nakahiga siya sa kama. Tila walang malay sa pagod at antok, at ako naman ay halos nanginginig sa kaba. Ang utak ko'y hati. Isang bahaging gusto ko siyang yakapin, iparamdam ang lahat ng damdaming pinipigilan ko. Pero may isa ring tinig na nagbababala na baka malunod na naman ako sa isang sitwasyong mahirap takasan. Kinuha ko ang palanggana sa ibabaw ng mesa at inilapit iyon. Binasa ko ang face towel at dahan-dahang pinunasan ng kanyang noo, pisngi at papa. Bahagya siyang gumalaw at napangiwi ng maramdaman ng init ng tubig. Pero hindi siya pumalag. Mas lalo pa akong kinabahan dahil sa bawat dampi ng kamay ko, mas lumalakas ang tibok ng dibdib ko. Ipinagpatuloy ko ang pagpunas mula leeg, pababa sa kanyang dibdib at tiyan. Sa bawat galaw, ramdam ko ang bigat ng emosyon sa pagitan naming dalawa. Para bang bawat himas ng basang tela ay may kasamang kurot sa puso ko. Gusto kong magtagal sa ganong sandali, pero pinilit kong tapusin iyon. Mas mahalaga na maprotektahan siya at alagaan kaysa magpadala sa tukso na nararamdaman ko. Sa mga oras na iyon, biglang bumalik sa isip ko ang nakaraan. Si Joseph, ang una kong minahal. Doon ko unang naranasan ang lahat ng klase ng sakit, ang takot na mahulog at masaktan muli. Kaya kahit gaano kalakas ang bulong ng damdamin ko para kay Izzy, pinilit kong umatras. Natutunan ko na minsan, hindi lahat ng naramdaman ay dapat sundin. Dali-dali kong tinapos ang pagpuna sa kanya. Piniga ang basang face towel at muling inayos ang gamit sa gilid ng kama. Pinagmasdan ko siya. Payapa. Mahimbing ang pagkakatulog. Walang kalam-alam sa unos na dumadaloy sa loob ko. At doon ko napagtanto, hindi ko kayang ipilit ang sarili kong damdamin kapalit ng kanyang kapayapaan. Kumuha ako ng mga malilinis na pamalit sa kanyang cabinet at iyon ang isinuot ko sa kanya. Pagkatapos ay binalot ko ng kumot ang kanyang katawan. Lalabas na sana ako ng kwarto nang bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Huwag mo akong iwan. Ang sambit niya. Nang nilingon ko siya, nakatagilid siya paharap sa akin. Mapupungay ang kanyang mga mata na tila nagmamakaawa. Nakikiusap. Nagising pala siya. Hindi ko siya sinagot. Binitawan ko ang isang malalim na buntong hininga. Hinila ko na lang ang upuan na malapit sa kama at doon ako umupo. Hanggang sa naramdaman ko na lang na lumuwag na ang pagkakahawak niya dahil muli na siyang nakatulog. 9:00 na kinabukasan nang magising ako. Tulog pa siya nang sumilip ako sa kanyang kwarto. Dali-dali akong naghanda ng kanyang agahan. May pasok pa kasi siya. At late na ang 9:00 para sa kanyang pagpasok. Pero hindi pa man ako nakatapos sa pagluluto ay nasa may pintuan na siya at nakatayo. Good morning. Good morning din. Okay na ba ang pakiramdam mo? Okay na ako. Maraming salamat ha. Salamat naman saan? Sa pag-aasikaso mo sa akin kagabi. Pasensya ka na nga pala at nalasing ako. Aminin kong may naramdaman akong kaba sa sinabi niyang iyon. Natakot ako na baka alam niya ang ginawa ko nung tulog siya. Ano ka ba, okay lang yun. Ako nga ang dapat na magpasalamat eh. Hindi ko akalain na
May makakaalala sa birthday ko. Wala yun. Hoy, luto na yata yung sinaing mo. Kain na tayo. Tamang-tama, gutom na ako. Ay oo nga, luto na to. Naupo siya sa hapagkainan. At dahil hindi ako umupo, niyaya niya ako. Umupo ka na dyan, sabayan mo ako sa pagkain. Naku, wag na. Sa labas na lang ako kakain. Ikaw naman, sige na. Nakakahiya na kasi sa'yo eh. Wala na nga akong bayad dito, pati pagkain. Nahikain na rin ako sa budget mo. Ano ka ba? Wala ito sa mga nagawa mo sa apartment ko. Saka ano lang ba yung pagkain na yan? Pagkain lang yan. Nga pala, wala akong pasok ngayon. Nag-leave ako. Ina-anticipate ko kasi na baka malasing ako, hindi makatulog ng maaga kaya kahapon, nag-file ako ng leave. Buong araw ang leave ko ngayon. Ganun ba? Hindi mo sinabi. Nagising tuloy kita ng kakakalampag ko dito sa kusina. Akala ko kasi papasok eh. Okay lang. Kasi gusto ko mamasyal tayo, mag-mall, manood ng sine. Pagkatapos sa labas na tayo mag-dinner. No worries, sagot ko. Uy, sobra naman yata yun. Grabe naman. Kahapon nilibre mo na ako. Sinorpresa pa. Tapos may continuation pa pala. Oo naman. Wala, masaya lang ako. Natuloy ang pamamasyal namin sa mall. Ang panonood namin ng sine. Sa sarili ko ay para kaming magkasintahan. Pero iba rin siguro ang dating sa kanya noon. Para sa isang mag-best friends lang talaga. Hindi naman kasi kami nag-aakbayan o nag-holding hands. Yung casual lang na parang magkaibigan na namamasyal. Pero yung panonood lang ng sine at kumain lang sa labas ay parang iba na ang dating sa akin. Para na iyong date. Sa bagay, pag-iisip ko lang bilang isang bakla iyon. Pero masaya na rin ako. Nag-dinner naman kami sa isang kainan sa may seafront. Open air ang kainan na iyon at sa aming kinaroroonan ay tanaw namin ang dagat at ang mga barko. Medyo malalim na nga lang ang gabi na magpunta kami ron kung kaya konti na rin ang mga tao. Tahimik, malamig ang simoy ng hangin, magandang ambience, romantic. Siguro dahilan upang maging seryoso rin ang aming mga pinag-uusapan. Habang kumakain naman kami, ay nag-open up siya sa kanyang buhay. Alam mo, Jim, ang totoong dahilan kung bakit ako umalis sa poder ng mga magulang ko dahil sa sama ng loob ko sa kanila. Iwalay kasi sila eh. Yun bang parang sarili lang kanilang iniisip. Mula pa kasi ng bata ako, litong-lito na ako. Hindi ko alam kung saan ako bilong. Kasi may bagong pamilya ng papa ko. May mga anak na din sila. Ang mama ko naman, ganoon din. May sariling pamilya na rin. May mga anak na rin sila. At kapag nasa poder ako ng papa ko, iba ang trato sa akin ng asawa niya. Yun bang parang tao-tauhan ako, parang kasambahay. Ganoon din sa poder ng nanay ko, ng mama ko. Ipinaparamdam niya sa akin na parang ayaw niya ako sa bahay nila. Hindi ko rin naman siya masisisi dahil may ugali ang kanyang bagong asawa eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko that time na kasi bata pa ako eh. Ramdam ko yung discrimination. Ang psychological na pressure at yung feeling na hindi ka bilong. Yung wala nagmamahal sa'yo, ganun. Kapag naroon ako sa pamilya ng papa ko, nag-a-adjust ako. Nagtitimpi. Iniisip ko baka kasi akong maging dahilan upang mag-away sila mag-asawa eh. Kapag nasa mama naman ako, ganun din. Parang wala ako kakampi kasi pakiramdam ko. Hindi nila ako pinapakinggan eh. Mas mahalaga sa kanila ang kanilang mga anak sa mga bagong asawa nila. Sa totoo lang nainggit nga ako sa mga half-brothers and sisters ko eh. Dahil buong pagmamahal na nakukuha nila sa mga magulang nila. Samantalang ako, ayun, out of place ako. Parang ini-ignore nila ako. Parang gusto nilang burahin nga ako sa kanilang buhay. Totoo lang, hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. I was so hopeless. I'm sorry kung pinagdadaanan mo yan ha. Pero kahit papaano, alam ko na kung paano tumayo na mag-isa. Maging independent. Emotionally naman, well, kaya ko na. Kaya nga nasabi ko sa akin sarili na kapag ako ay nag-asawa,
gusto ko ay sigurado ako. Yung hindi ako magsisisi. Kasi ayokong maulit muli yung nangyari sa mga magulang ko eh. Yung na-realize nilang hindi pala sila para sa isa't isa. Kahit isinilang na nila ako. Ayoko maranasan ng magiging anak ko ang naranasan ko ng dahil lamang sa isang pagkakamali sa pag-ibig. Bakit kaya may mga magulang na gano'n ano? Bakit kaya minsan ay kailangan ng anak ang magdusa sa kasalanan o maling desisyon nila? Alam mo, yan ang tanong sa buhay ko eh. Alam mo, AC, minsan kasi, hindi maiwasan ang mga maling desisyon sa buhay. Wala naman kasing perpektong tao, di ba? At hindi natin sila ma-judge kasi wala tayo sa posisyon nila. Kung perpekto lang sana ang tao, perpekto ang mundo, siguro walang magturusa, walang gulo, walang problema. Pero maaaring boring din kasi kung gano'n ang mangyayari. Kasi imagine ha, parang walang gulo. Kung pag-iisip, opinyon at gusto ay katulad ng sa lahat para walang argumento, walang away. Ganito yun ha, kapag may babaeng nagsabi sa'yo na gusto ka niya, dapat ay gusto mo rin siya agad-agad. Ang boring kayo ng buhay pag walang twist. Kung sa bagay, tama ka. Alam mo, share ko na rin sa'yo to ha. Halos pareho naman tayo ng karanasan eh. Ganon din ang sakit ng karanasan ko sa'yo, katulad mo sa'yo. Sa mga magulang din, ganon. Ang kaibahan lang ay hindi ko naranasan ang pagmamahal nila. 4 na taon pa lang ako nang mawala kasi sila at sabay pa talaga ha. Sabay pa sila. Lumubog kasi yung sinasakyan nilang lansya patungo sa isla ng aming probinsya. Ayun, hindi na natagpuan ang kanilang mga bangkay. Kaya ang lola ko na lang ang siyang nag-alaga sa akin. Kaya sobrang mahal na mahal ko ang lola ko na iyon. Sobrang mahal din niya ako. Kaya para sa akin, siya ang aking mundo. Siya lang ang kaisa-isang taong nariyan para sa akin. Pero wala eh. Namatay din ang lola ko nung high school pa lang ako. Na makagraduate ako, sobrang lungkot. Ang nagsabit na nga lang ng medalya ko yung teacher advisor ko eh. Iyon ang pinakaunang sakit na naranasan ko. Pareho pala tayo. Malungkot ang karanasan. Pero alam mo ba kung anong pinakakinatatakutan ko? Ano naman yun? Ang mag-isa. Yung magmahal ka at pagkatapos na bigla ka niyang iiwan. Kagaya ng lolo ko. Kagaya ni Josephine. Sila na sana yung natitirang taong magmamahal sa akin at mahal na mahal ko pero iniwan din nila ako eh. Iyan ang pinakamasakit sa akin sa lahat. Minsan nga parang gusto ko na rin sumuko. Ang hirap kaya mag-isa, ang lungkot. Kaya ang tanong ko rin sa buhay, bakit kailangan nating magmahal kung wala namang kasiguraduhan, di ba? O bakit kailangan nating umibig kung sa bandang huli pala ay masasaktan o iiwan din tayo? O posible bang magmahal na wala ng sakit na mararamdaman? Iyon bang ano? Okay, mahal ko siya at kapag iniwan niya ako ay masaya ako para sa kanya. At ako pa magsasabi sa kanya ng, okay, goodbye, take care, have a nice life. Magpapaparty pa ako mamaya. Ise-celebrate ko pang paghiwalay natin. O kaya kapag nagtaksil siya, sasabihin ko, oh my God, congratulations, you made it. It was so nice of you, I'm happy for you. Magpakain ka naman. Magpakain talaga ha? Oo naman. Happy ka para sa kanya, di ba? Sana ganun ang feeling, di ba? O di ba nga ikaw na rin nagsabi na walang perpekto sa mundong ito at lahat ng ating desisyon ay may kaakibat na risk. Sa pagmamahal naman, sa puso naman nararamdaman yun eh. Ganon din ang sakit, ang kaligayahan, ang galit. Iisa lang ang lugar nila sa puso. Wala silang sariling compartment kung saan ay pwede mong switch off ang sakit o galit at tanging pagmamahal lamang ang pwede mong ma-enjoy. Lahat ng damdamin ay may kaakibat. Wala pang taong kayang gawin ng pagpili kung anong klaseng damdamin lang ang gusto nilang maramdaman. Yung iba nga dyan, kahit sinasaktan na sila ng sobra ng taong mahal nila, hindi sila sumusuko dahil para sa kanila, mas nanaig ang pagmamahal kaysa sa sakit. Sabi nga rin ng iba, diba, kung hindi ka raw nasasaktan, hindi ka tunay na nagmamahal. Kaya yung iba, nag-level up na rin yung skills, diba? Skills sa pagtago sa sakit at skills sa pag-arte. Hindi lang artista magaling umarte, pati rin ang maraming taong dumaranas ng pag-ibig. Sana all.
Kaso hindi kasi talaga ako marunong umarte. Hindi rin ako magaling magtago ng sakit. Madali rin akong gumive up. Kung ayaw na talaga sa akin ng tao, pakawalan ko na. Kaya ayun, palagi ako nasaktan. Kaya may phobia na ako sa pagmamahal. At naipangako ko sa sarili ko na hindi na ako muling iibig pa dahil alam ko na ang kahantong ano. Sa bandang huli, ako rin ang talo. Ako rin ang maiiwan. Ako rin ang magdudusa at iiyak mag-isa. Kung minsan naman ang pinakamasakit na bagay ay hindi na ang problemang mismong kinaharap, kundi ang lungkot ng pag-iisa. Yung sobrang bigat na nang dinadala mo pero walang ni isang tao na nariyan para kausapin ka. Magtanong kung okay ka, o kahit nga yung taong hahawakan lang iyong kamay at maramdaman mong may nag-aalala sa'yo, okay na sana yun. Hindi siya kumibo sa mga sinabi ko. Maya-maya'y naramdaman ko ang kaliwang kamay niya na hinahawakan ng kanang kamay ko na nakapatong sa mesa. Napatingin ako sa aking kamay na hinawakan niya. Tapos tiningnan ko ang mukha niya. Nakatingin din siya sa akin. Sabay bitaw ng isang matipid na ngiti. Itutuloy. Parang horror. Itutuloy. Okay, abangan natin ang next episode ng kwentong ito na isinulat ni Sir Michael Joha na ang title ay Roommates. So kung gusto nyo mapakinggan ang uncut version nito, medyo kakaiba kasing uncut version nito na hindi pwede sa YouTube. So mag-avail na kayo ng membership kung gusto nyo mapakinggan ng uncut version, ang sizzling sisig ng kwentong ito. Dito kasi sa YouTube, medyo conservative tayo dito kung ayaw nating ma-elbow ni YouTube na naranasan ko dati na muntik-muntika na kaya tinanggal ko yung mga old stories ko. Ayun nga pala, kasama rin dyan sa drive ko na pag nag-avail kayo ng membership, magkakameron po kayo ng access sa mga old stories ko na sizzling sisig din. Maliban po dito sa uncut version ng kwento na Roommates na isinulat ni Sir Michael Joa. At shoutout ko nga pala yung mga bagong members natin o mga nagpa-membership na sa atin. Uy, sa mga bagong members dyan, huwag kayong mahihiyang mag-PM sa akin ng Google Mail ninyo para may add ko kayo sa drive na sinasabi ko na ito ha. So, isa yung sa perks ninyo, huwag kayong mahihiya. So, shoutout ko nga pala yung 6 na nagpa-member na sa atin, si Sir Russell Fabila, Dean Uno, si Ruel Mariano, Rameses Lau, John Valentin. So, huwag po kayo mahihiya mag-PM sa akin ng inyong Google Mail para may add ko po kayo sa ating drive na may mga uncut versions. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe po sa YouTube channel ko. Dito, hit nyo lang po sa tabi ng, nakikita nyo lang po dyan sa baba yung subscribe at i-turn on nyo yung notification bell para once na mag-upload ako, ma-notify po kayo. At yun nga pala mga naka-membership din ha, i-turn on yung notification bell para once na mag-upload ako, hindi po kasi kagad naka-public yun. Ang una pong manonotify yung mga nag-avail po ng membership. So, ina-upload ko po siya pero naka-member first po muna siya. Isa din po yun sa perks ninyo, okay? So, member first muna bago po ma-public po talaga yung kwento. At ngayon po kung gusto nyo pong may pabati o magpabati po ng happy birthday, kahit na pong short messages pa, mag-comment lang po kayo sa baba. And mag-comment na rin po kayo about sa kwento na ito. Yun lamang po at kita-kita po tayo sa next episode ng kwento ng Roommates na ito. So, episode 3 na po tayo next upload ko. And once again, maraming salamat and kita-kinig ulit tayo sa next episode. Bye-bye!